Unti-unti akong humarap sa kanya. Ano? You can use my laptop on the bedside table. Turo niya sa kanyang laptop na nasa kanyang bedside table. Nabuhayan na lang ako bigla sa sinabi niya. Ang kaninang antok ay napalitan ng saya. Talaga? Halos hindi ako makapaniwala. You heard it, right? Masungit pa na sabi niya. Oo. Kaagad akong kumilos. Wala nang bawian na. Salamat. Tuwang-tuwa na sabi ko sa kanya at saka lumapit sa bedside table para kunin ang laptop niya. Palabas na ako nang muli na naman siyang magsalita. Saan ka pupunta? Tanong naman niya. Lalabas na para gumawa ng assignment at introduction para bukas. Turo ko sa pinto. Hindi mo pwedeng ilabas ang laptop ko. Do your fucking assignment and intro right here in my room. Wala ko nagawa kundi ang sundin na lang ang sinabi niya kaysa hindi ako makagawa. Hihikab-ikab ako nakatutok sa laptop. Sinulyapan ko si Judas. Seryoso lang sa ginagawa nito. Mukhang magpupuyat din yata siya. Sinulyapan ko ang wall clock. 3 oras na lang para mag-alas 6. Wala na akong tulog nito. Antok na ako pero kailangan ko matapos ang ginagawa ko. Nawalang biglang antok ko nang may mag-pop up na message sa screen. Mr. Anderson, I know where your ex-fiancé is. She's in Singapore now. Sino kaya to? Muli kong sinulyapan sa Aaron. Pinapahanap niya ba si Lara? Umalis ba si Lara nang hindi niya nalalaman kung saan nagpunta? Isang scroll ko pa nang muli na namang may nag-pop up sa screen. Ang lalaking nag-message kanina. Nakahanda na rin ang ticket ninyo papuntang Singapore, Mr. Anderson. Muli ko na namang sinulyapan si Aaron. Hindi niya naman ako napapansin na tinitingnan ko siya. Pupuntahan niya si Lara sa Singapore? Ginulo na ang isip ko ng mga katanungan na hindi naman masagot. Halos nagmadali ako sa pagligo at ang pagsuklay ko ay sa daan ko na lang ginawa dahil anong oras na akong nagising. Nakatulog na ako sa kwarto niya sa sobrang antok. Pagising ko'y nasa kama niya na ako. Posible kaya na binuhat niya ako at pinahiga sa kama niya? May gumugulo na naman sa isip ko. Pagpasok ko sa loob ng room ko, tinginan silang lahat sa akin. Late na kasi ako. Kaya bago-bago ko pa lang na late na kaagad ako. Hindi ka pa rin nagbabago, Ashley. Palagi ka pa rin late. Asar sa akin ni Irish. Nang matapos ang last subject namin, sa tanghali ay tumambay kami sa plaza ng school. Nabaliw kasi ako kakaisip ko ano sasabihin ko sa introduction ko. Kaya ayun, tinawanan lang naman nila ako. Kakamot-kamot sa ulo na sabi ko, nakagawa ka ba ng assignment dati sa entrep? Tanong ulit sa akin ni Irish. Tinatamad na binalingan ko siya. Wala akong assignment, hindi ako nakagawa. Ano bang malay ko sa mga negosyo na iyan? Bakit kailangan pa natin gumawa ng report about business? Tinatamad na sagot ko sa kanya dahil kagabi wala talagang pumapasok sa utak ko. Natapos ko lang ang intro ko pero yung assignment ko'y walay. Tinatamad na binuklat ko ang notebook ko dahil sa pangungulit ni Irish. Nalaki naman ang mga mata ko nang makitang may mahabang nakasulat doon sa assignment ko. Ano pala yan? Ang haba nga na isunulat mo tapos sasabihin mong wala kang nagawang assignment? Pakopya nga. Agad na kinuha ni Irish ang aking notebook. Paano nangyari yan? Wala akong ginawa ka. Ulyanin ka niya yata eh. Sino gumawa nito? Baka multo. Tatawa-tawang sabi ni Irish. Hinayaan ko na lang. Nang matapos naman ang subject namin sa hapon, sabay kaming palabas ni Irish sa gate. Hoy, lapit na palang birthday mo ah. Nakalimutan ko, kinukumusta ka pala ni Kuya. Kilig yan. Tukso sa akin ni Irish. Unti-unti ako napangiti dahil sa sinabi niya. Talaga? Kinukumusta niya ako? Halos hindi naman ako makapaniwala pero ang puso ko'y ang lakas ng tibok. Hanggang ngayon crush ko pa din si Kuya Harold. Oo, nabalitaan niya kasi yung nangyari sa pamilya mo. Iniimbitahan ka nga niya sa bahay eh. Tara sa bahay. Tama-tama, hindi pumasok si Kuya. Pagyaya ni Irish sa akin. Nagdalawang isip ako pero ang puso ko gustong sumama. Third person's POV. Cheers! Isa-isang nagkampay ang apat sa loob ng minibar ng bahay ni Harold. Pa-welcome back sa kaibigang si Harold. The last time they bonded was when Aaron and Harold had a bachelor's party at the same time. Pareho naman tayong hindi natuloy ang kasal. Dapat siguro kapag ikakasal, huwag na magpa-bachelor's party. Sambit ni Harold kay Aaron.
Magkakaibigan silang apat. Aaron, Dylan, Miggy, and Harold. At pareho ding napurnada ang kasal dahil na aksidente ang fiancé ni Harold bago ang kasal. At si Aaron naman ay may nanggulo sa araw ng engagement party and it was Ashley. Pero walang nakakaalam kung bakit hindi natuloy ang kasal nila ni Lara dahil lahat ng press, reporters o mga media ay pinatahimik ng daddy ni Aaron. Kung sino man ang maingay ay ipatatanggal nito sa trabaho. Kaya walang ni isang media ang naglabas ng article about sa nangyari noong kanyang engagement party. Ano nga pala nangyari sa kasal mo? Bakit hindi natuloy? Nalalasing na tanong ni Harold. Nang dahil sa isang babaeng may gatas pa sa labi. Kaagad na sagot ni Aaron. Sabay-sabay na nagtawanan ng tatlo. Masarap ang gatas mula sa labi, dude. Pangaasar ni Dylan. May gatas sa labi? Natatawa namang sambit ni Harold. Iisa lang ang kilala ko may gatas sa labi. Yung kaibigan ng kapatid ko. Natatawang sabi ni Harold. Kahit papaano'y unti-unti niya nang natatanggap ang lahat, kaya nagagawa niya na ngayong umiti. Hindi ko nga siya nakikita ngayon eh. Nabalitaan ko pang nawalan siya ng pamilya. Nakakatawang batang iyon. Kapag nakikita niya ako, palagi niyang sinasabing crush niya daw ako. Napapangiting sabi ni Harold. Naikwento niya pa sa mga kaibigan. Kung ikaw natutuwa, ako hindi. Every time I see that woman, I feel like I just want to strangle her so that she will die forever. Gigil na sabi ni Aaron sa tatlo. Teka, bakit? Ano ba nangyari? Sino bang batang babae na iyan? Tanong naman ni Harold. Hindi ba't sinabi namin huwag mong sakalin sa sakit? Sakalin mo sa sarap? Asar ng dalawa, si Miggy at Dylan. Napuno na naman ang tawanan ng minibar ni Harold. Natigilan sila nang bumukas ang pinto ng minibar. Iniluwa mula doon ang kapatid ni Harold, si Irish. Lumapit sa kanila si Irish. Kuya Aaron? Hindi makapaniwalang sambit ni Irish nang makalapit ng tuluyan sa kanila. Hindi na masyadong namukaan ni Aaron si Irish. Bata pa kasi ito noong huli niyang makita. That's my sister, dude. Hindi mo na ba nakikilala? Kaagad naman nasabi ni Harold. Irish? You've grown up. Mangha na sabi ni Aaron. Opo. Pwede ko bang mahiram muna si Kuya sandali? Kasama ko kasang friend ko. Gusto siyang makita. Paalam ni Irish na kaagad namang narinig ni Harold. Si Ashley bang kasama mo, Irish? Yes, Kuya. Sinama ko siya ngayon dito. Nasa sala siya ngayon. Ashley's POV. Mangha na pumasok ako sa bahay ng dati kong crush na si Kuya Harold. Naalala ko pa, tuwing umuwi siya sa probinsya, palagi siyang dumadaan sa bahay. Galing pa siya dito sa Manila habang nakasakay sa kanyang kotse. Titigil siya sa bahay at magbibigay sa amin ng kahit na anong pasalubong. Gwapong-gwapo ako sa kanya noong bata pa lang ako at magpahanggang ngayon pa rin naman. Gwapo pa rin siguro siya sa paningin ko kapag nakita ko siya ngayon. May kung anong kiliti akong nararamdaman dito sa aking puso. Makikita ko ngayon si Kuya Harold, single at available. Pero bigla ako nalungkot nang maalalang hindi na pala ako pwede. Sino pa nga ba ang tatanggap sa akin na ibang lalaki kung buntis na ako? Sa Aaron nga, hindi niya ako matanggap. Si Kuya Harold pa kaya? Kung bakit kasi palpak ang plano namin ni Irish. Si Kuya Harold sana ang kasama ko ngayon, hindi si Judas na walang ginawa kundi ang saktan ako. Si Kuya Harold magagawa niya akong samahan sa check-up ko. Kahit hindi matanggap ni Kuya Harold ang bata kung sakali man na siya ang nakabuntis sa akin. Nakakasigurado naman akong paninindigan niya ako. Samantalang si Aaron, hindi niya nga man lang magawang samahan ako or kumustahin kung ayos lang bang pinagbubuntis ko. Gusto pa nga niyang ipalaglag ito. Ashley! Nabulabog ang mahabang imagination ko nang bigla nila ako tawagin ni Irish. Napatingala naman kaagad ako. Sa likod ni Irish ay ang lalaking matagal ko nang gusto, si Kuya Harold. Hindi nga ako nagkakamali, ang gwapo niya pa rin. Medyo nag-matured lang ito dahil sa buhok. Hindi naman ako magtataka kung medyo napabayaan niya ang sarili niya dahil sa pagkawala ng kanyang fiancé. Hindi pa rin mawala sa akin ang paghanga ko sa kanya. Natulala yata ako nang lumapit pa siya sa akin. Ashley, kumusta ka na? Ngumiti ito sa akin na nagpalaglag sa aking mga panga. Hi, Kuya Harold. Medyo nagpakita ko sa mga sandaling ito. Ngumiti ito sa akin. Hindi lang kita nakita ng ilang buwan. Malaki na kaagad ang pinagbago mo. Dalagang-dalaga ka na at napakaganda pa.
Mas lalo ko napangiti sa sinabi niya sa akin. Napansin niya rin ako sa wakas. Dati kasi kapag binabati ko siya, tanging kaway lang ay sinasagot niya. Sila mama kasi palagi niyang kausap. Kaya kapag pumupunta siya sa bahay, pasimple ko siyang sinisilip sa maliit na butas mula sa kwarto ko. 70 na po ako, kuya, at magto-turning 18 na ako in the next day. Sagot ko naman. Nasabi ko tuloy sa kanya ang birthday ko. Malapit na pala. Anong ganap sa birthday mo? Pwede naman siguro ako mag-iisa sa mga roses mo bilang kuya mo. Sana'y bilang crush ko. Sa isip-isip ko, kumabog ang puso ko sa sinabi niya. Wala pong ganap eh. Bakit naman wala? Tama-tama, mayroong pool party dito sa bahay sa araw na iyon. Pwede mo namang ganapin yung birthday mo dito sa bahay. Total, best friend ka naman ni Irish. Isa pa, naging malapit din sa akin ang mama mo kaya kung pwede ako nang bahala sa birthday party mo. Suwestyon niya. Hindi ko pinahalata ang pagiti ko. Hindi lang ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Kuya Harold ngayon sa akin. Hindi kaagad ako nagasagot. Yung isip ko'y tumututol pero ang puso ko gusto ang idea ni Kuya Harold. Tama-tama yun. Marami naman ako swimsuit kaya hindi mo na kailangan bumili. Papahiram ko na lang sa'yo. Yung pinakamaganda at pinakamahal kong swimsuit. Sabat naman ni Irish. Napalingon kaagad ako sa kanya. Swimsuit? It's not required to wear a swimsuit. You can wear anything, even pajamas. Huwag mo isipin ang sinabi ng kapatid ko. You know, Irish, mapagbiro. Kaagad na paliwanag naman ni Kuya Harold sa akin. Hindi siguro ako makakapunta. May pasok po kasi ako sa araw na iyon. Tinanggihan ko na kaagad ang imbitasyon nila sa akin. Gusto ko sana pero nag-aalangan na ako sa mga gusto kong gawin lalo pat buntis na ako. Hindi na dapat ako makipaglapit pa kay Kuya Harold. Baka pandirihan lang niya ako kapag nalaman niyang buntis na ako. Wala pa namang baby bump ang tiyan ko kaya lang malalaman din ni Kuya Harold na nagdadalang tao ako. Kung noon niya sana ginawa sa akin ito, hindi talaga ako tatanggi. Saan ka nakatira ngayon, Ashley? Muli tanong pa sa akin ni Kuya Harold. Meron pong kumubkob sa akin na mag-asawa. Pagsisinungaling ko na naman. Nakailang beses na ba ako magsinungaling sa araw na ito? Habang sinasagot ko ang mga tanong ni Kuya Harold, nakatitig lang ako sa kanyang mukha. Siguro nagtataka na siya kung bakit titig na titig ako sa kanya. Tumikim ito at nagpaalam na sa amin at saka lang ako nakahinga na maayos. Kilig yarn? Asar kaagad sa akin ni Irish nang mawala sa paningin namin ng kuya niya. Hindi ah. Kaagad natanggi ko kahit ang totoo'y kinikilig ako. Lokohin mo na sila lang. Ashley, wag ako. Kilala na kita eh. Alam ko na crush mo pa rin sa kuya hanggang ngayon. Sayang nga lang, hindi mo makakausap ng matagal ngayon kasi nandiyan yung mga kaibigan niya. Napangiti na lang ako hanggang sa maramdaman kong naiihi ako. Irish, saan yung banyo niyo? Tanong ko dito. Nilango naman niya ako at tinuro ang pasilyo patungo sa kanilang banyo. Kung gusto mo, Ashley, doon ka na magbanyo sa taas, sa kwarto ni kuya. Tatawa-tawang sigaw ni Irish habang nagmamadaling naglakad dahil parang sasabog na ang pantog ko. Sara ulo, sambit ko. Hanggang sa makita ko na ang pinto ng banyo. Mukhang may tao pa kasi nakasarado. Nang lumabas ito'y natitigan ko ang kanyang muka. Siguro siya yung kaibigan ni Kuya Harold. Nagpasalamat kaagad ako at saka pumasok na sa loob ng banyo. Paglabas ko may narinig akong ingay at nang silipin ko sa glass window, medyo madilim na kaya nagpaalam na rin ako kay Irish. Nang makalabas sa isang pamilyar na kotseng nasilayan ko sa garahe pero binaliwala ko na lang. Sumakay ako ng taxi at 1 hour din siguro bago ako nakarating sa bahay ni Judas. Tahimik, mukhang hindi pa nakakauwi si Judas. Dumiretso ako sa kwarto at doon ko inilabas ang kilig ko. Tumili ako ng pagkalakas-lakas. Nailabas ko din ang nararamdaman kong kanina ko pa gustong ilabas. Hindi ako makakatulog kaya lumabas na lang muna ako ng kwarto at dumiretso sa kusina. Iinom sana ako ng tubig na may marinig akong kakaibang ingay. Tila ba umuungol sa sakit na nararamdaman. Fuck it! Ayoko nang uminom! Nagulat ako sa katagang narinig ko. Nalingunin ko, si Judas nakahandusay sa sahig. Tila hindi makatayo sa sobrang kalasingan. Uy, anong ginagawa mo dyan? Nilapitan ko ito at saka sinundot-sundot ang kanyang braso. Huwag mo akong pakialaman. Winaksi niya kaagad ang kamay ko. Paano hindi kita pakikialaman nakahandusay ka na dyan sa sahig? Sabi ko naman. Tinignan niya ako gamit ang mapupungay niyang mga mata. Phew!
You ruined my life. Turo niya sa akin. Sinusubukan niyang tumayo ngunit natutumba lang din. Kaagad ako lumapit sa kanya para alalayan. Mabuti na lang hindi niya na ako itinulak pa. Naalalayan ko siya patungo sa kwarto niya. Lasing na lasing habang nakaalalay ako sa kanya. Panay naman ang pigil ko sa paghinga dahil sa amoy ng hininga niya. Matapang pa sa matapang yung alak na ininom niya. Nang makapasok sa kwarto niya, nakahinga ko ng maluwag. Unti-unti ko na siyang binitawan. Nang mabitawan ay tinitigan niya ako. Matulog ka na. Teka, kukuha ko ng basang maliit na tawel para mapunasan kita. Sabi ko sa kanya at saka tumalikod pero sa pagtalikod ko, bigla niyang hinigit ang kamay ko. Nanlalaki ang mga mata kong napaharap sa kanya ng ilang segundo bago niya kinuyumos ng halik ang labi ko. Mapusok at mariin na halik ang ibinigay niya sa akin. Mas idiniin niya ako sa kanyang katawan kaya damang-dama ko ang bagay na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Halos hindi na ako makahinga sa klase ng kanyang halik. Nang makabuelo, kaagad ko siyang itinulak pero hindi pala sapat ang lakas ko para maitulak siya ng tuluyan palayo sa akin. Mas lalo patuloy siyang nagalit dahil sa ginawa ko. Aaron, wag! Sambit ko nang bitawan niya ang labi ko. Itinutulak ko ang dibdib niyang palayo sa akin pero hindi ko magawang makaalis sa bisig niya. I will make you taste the heaven that you have never tasted in your whole life. Bulong niya, saka niya ako itinulak sa malambot niyang kama. Pabali ako napahiga sa kama niya nang itulak niya ako. Kagad akong tumaas sa headboard para hindi niya ako madaganan pero hinila lang niya mga paa ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. I'll make your life hell, Ashley. Now, prepare yourself, cause I'm just getting started. Nalalasing niyang sabi. Mas talo akong kinabahan nang magsimula siyang maghubad ng kanyang sentron. Napalunok kaagad ako. Nanlalaki ang mga mata ko nang dinaganan niya kaagad ako pagkatapos niyang hubarin ang kanyang sentron. Tinaas niya ang dalawa kong mga kamay at gamit ang kanyang sentron, itinatali niya ang kamay ko pero hindi niya nagawa dahil sa kalikutan ko. Tama na! Sigaw ko na matigilan siya at siguro napagod na dahil hindi niya maitali ang mga kamay ko. Sinunggaban naman niya ng kamay niya ang suot kong pantulog. Nanlaki ang mga mata ko nang punitin niya ang pang-itaas ko. Nakapantulog na ako kaya wala akong suot na kahit na ano sa ilalim ng damit ko. Nakatitig siya sa dibdib ko. Ayaw niyang alisin ang kanyang paningin. Gumalaw naman siya at pilit niyang inaalis sa mga kamay kong nakatakip sa akin dalawang bundok. Hindi. Pagpigil ko ngunit naalis niya na ng tuluyan ang mga kamay ko at agad na sinunggaban iyon. Hindi ako makaalma dahil inipit niya ang dalawa kong mga kamay. Tanging pagtuto lang ang nakaya kong gawin. Tuluyan niya nang nahubad ang aking pantulog at inihagis niya iyon sa kung saan. Nawala ako sa aking sarili na mga ilang sandali dahil sa ginawa niya. Tila nagustuhan ko pero nang matauhan ako at napaisip ay kaagad ko siyang sinipa sa pagitan ng kanyang mga hita. Oh, fuck! What the hell? Namimilipit sa sakit na sigaw niya at saka umalis sa pagkakadagan sa akin. Ako naman ay kaagad na tumayo sa kama at hinanap ang mga pantulog kong hinubad at pinunit niya. Oh shit, Ashley! You will pay for it! Sigaw niya habang namimilipit pa rin. Ako naman ay nagmamadaling lumabas sa kwarto niya at naglock kaagad ng pinto. Third person's POV. Nagising si Aaron na masakit ang kanyang buong katawan kasabay pa ang kanyang pagkalalaki. Nag-sink in lahat sa isip niya ang nangyari kagabi, ang ginawang pagsipa sa kanya ni Ashley. Fuck, Ashley! Magbabayad ka sa ginawa mo. Hanggang ngayon masakit pa rin. May lahi ka bang kabayo sa lakas mong sumipa? Namimilipit na tinungo niya ang banyo. Naligo siya at nagbabad sa shower habang iniisip ang nangyari kagabi. Nakita niya ang kalahatit, hubot-hubad na katawan ni Ashley at hindi mawala sa isip niya iyon. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Dom! Bigla siya nag-init nang maalala ang nangyaring eksena kagabi. Lasing siya pero naaalala niya ang lahat na nangyari kagabi. Pero noong unang pagniniig nila ni Ashley, kung paano ito nabuntis ay hindi niya maalala. Nanatili siyang nakapikit habang patuloy na bumubuhos ang tubig sa kanyang hubot-hubad na katawan. Bukas ay aalis siya patungong Singapore para suyuin muli si Lara. Hindi siya titigil hanggat hindi siya pinapatawad ni Lara.
Nang matapos ay lumabas siyang nakabalot lang ang bewang niya ng puting tawal habang pinupunasan ang basahan niyang buhok. Sinulyapan niya ang wall clock. 9:00 na ng umaga kaya naman pala nag-aalburuto na ang kanyang tiyan. Sabado ngayon kaya nakakasigurado siyang nandito si Ashley. Naalala niya na naman ang ginawa nitong pagsipa sa kanya kagabi. Tom, Ashley. Inis na napamura, sabay kuha sa phone niyang nagre-ring. Yes. Wala sa mood na sagot niya sa tumawag. Good morning, son. Kaagad niyang sinilip kung hindi ba talaga siya nagkakamali ng narinig. Tumawag si Senyora Carmela, ang mommy niya. Minsan lang itong tumatawag sa kanya kaya ipinagtaka niya. Nagkaroon pa kayo ng oras para tawagan ako? Sagot niya. Gusto ko kasi makausap si Ashley. Hindi ko siya makontak. Ilang beses ko na siyang tinatawagan pero wala. Sira yung phone ni Ashley. Nakahiram pa ng laptop sa akin para lang sa assignment niya. Simpleng assignment nga lang, hindi pa niya masagot. Hayaan mo na lang sa Ashley. Bata pa kasi kaya masyado pang bata kung mag-isip. Hindi kanya masasabayan. Sabi naman ng ina. She's turning 18 the next day, right? Tanong niya sa ina. Nalaman niya ang birthday ni Ashley nang dahil sa sinulat itong introduction sa kanyang laptop. Nandun ang pangalan, edad, pangalan ng pamilya at birthday ni Ashley. Kaya alam niya kung kailan ang birthday ng dalaga. Yes, kaya nga gusto ko siya makausap. Let me talk to her, son. Nandyan ba siya? Sabado ngayon kaya siguradong nandyan siya. Pakibigay na lang ng phone mo kay Ashley. I just wanna talk to her. Pakiusap ng ina. She's not here in my room. She's in... What do you mean? I mean, nasa kitchen sa Ashley. Tatawag na lang ako kapag nakababa na ako sa kitchen. Kaagad na pinatay ni Aaron ang tawag ng ina. Munti ka na niyang masabi dito na nasa kabilang silid si Ashley. At kapag nalaman ng ina niya na nasa maid's quarter natutulog si Ashley, baka sumulong na naman ito sa bahay niya at pilitin na magtabi silang dalawa. Walang nagawa si Aaron kung hindi ang bumaba. Malayo pa lang siya ay naririnig niya na ang ingay sa kusina. Hindi nga ako nagkamali. She's in the kitchen. Bulong niya sa sarili. Nadatnan niyang kumakain ng watermelon sa Ashley. Nagulat pa ito na makita siya. Napatalon pa at saka tumigil sa pagkain ng melon. Don't mind me. Pigil niya sa dalagang ngunit nang maalala ang ginawa nitong pagsipa sa kanya ay kaagad na nagngalit ang kanyang panga. Hindi ka pumasok? Tanong ng dalaga na tumigil sa pagnat-ngat ng watermelon. Nakikita mo naman, hindi ba? Nasa harapan mo ako kaya malamang hindi ako pumasok. Masakit pa ang ulo ko pati na rin ang pagkalalaki ko na sinipa mo. Pilosopo niyang sabi sa dalaga na kaagad naman lumayo sa kanya pagkatapos umuwi nito. Sorry. Agad na nag-peace sign sa kanya si Ashley. Ashley's POV. Ang sarap ng kain ko ng pakwan nang bigla nalang sumulpot sa aking harapan ng hudas. Si Aaron. Hudas na hudas dahil walang suot pang itaas. Tanging shorts lang kaya kitang-kita ko ang six-pack abs niyang alaga yata sa gym. Napatigil ako at medyo binigyan siya ng space para makadaan. As usual, galit na naman ang mga tingin niya sa akin. Lumayo-layo ako baka bigla niya na naman akong higitin at halikan. Baka masipa ko na naman ang kanyang egg kapag ginawa niya ulit sa akin ang ginawa niya kagabi. Narinig kong tumunog ang kanyang phone. Kaagad na hinugot mula sa bulsa ng shorts ang kanyang cellphone. Nagtaka pa ako nang iabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Kunot na kunot ang noo. My mom, she wants to talk to you. Sambit niya bago tuloy binigay sa akin ang kanyang phone. Nasa kabilang linya pala si Tita Carmela. Hi Ashley, Iha. Hello tita. Bakit niyo po ako gustong makausap? Tanong ko kaagad dito. Gusto ko malaman kung anong gusto mo sa birthday debut mo. Do you want a party? Nakikita ko pa sa isip ko mga ngiti ni tita habang sinasabi iyon. Natigilan ako. Birthday ko na nga pala sa sunod na araw. Napagdesisyonan kong hindi ako magpapaparty. Nakakahiya kasi kay tita. Hindi lang kay tita, kundi pati na din kay Aaron. Baka kung ano na naman ang isipin niya. Baka isipin niyang nagtatake advantage ako sa kabaitan ng mommy niya. Hindi na po tita. Ayos na po ako na nakapasok ako sa school. Ayoko na po na gumastos pa kayo sa birthday ko. Sunulyapan ko sa Aaron. Parang ayaw pang maniwala na tinanggihan kong alok ng mama niya. Tumatanggi din mo pala mga desperada. Narinig kong sabi ni Judas. Binaliwala ko na lang. Why not, Iha? It's your special day. Sayang naman kung hindi natin sa-celebrate. Tila malungkot na sabi ni tita. Sanay naman na po ako na walang celebration.
Ayos na po siguro sa akin ang humandala ng konti pero yung party, hindi na po yun kailangan, tita. Sabi ko, Tita, say, sige kung bahala. Pero kapag nagbagong isip mo, pwede naman natin ituloy ang celebration. Muli ay sabi nito. Pagkatapos ng usapan namin ni tita, ibinalik ko na rin kay Judas ang cellphone niya. Bakit hindi ka bumili ng cellphone? Para naman hindi na ako pupunta pa sa'yo para lang makausap mo si mom. Wala akong pera. Kaagad na sagot ko. Pinasadahan niya ako ng tingin. Hayaan mo kapag nagkapera na ako, bibili din ako ng cellphone ko. Paano ko magkakaroon ng pera kung isa kang buntis na nag-aaral sa private school at umaasa sa pera namin? Are you going to sell yourself to get money? Pangmamaliit niya sa akin. Tinalikuran ko na lang ito. Ang sakit niya namang magsalita. Kahit kailan hindi ko magawang ibenta ang katawan ko para lang magkapera. Nabuntis niya lang naman ako dahil akala ko siya si Harold nung gabing iyon. Saan ka pupunta? I'm still talking to you. Dito lang, oo po. Sarcastic ang sagot ko. Baka akala mo nakalimutan ko ng ginawa mong pagsipa sa akin kagabi. Ay nako, naalala ko na naman ang ginawa ko sa kanya kagabi. Yumuko na lang ako para hindi na siya magsalita pa. Umiwas na nga ako sa kanya pero siya naman ito lumalapit pa sa tabi ko. Napatingala ako at halos maduling na sa kinaupan ko dahil nasa harapan ko na yung obs niya bago umupo siya ng tuluyan. Nakahinga naman ako ng maluwag. Bakit mo tinanggihan ang birthday celebration party mo? Akala mo ba sa pagtanggi mo magbabagong pagtingin ko sa'yo? Isa ka pa ring desperado at walang paninindigan sa sarili, Ashley. Hinawakan niya na mariin ang pulsuhan ko. Pilit ko namang binabawi sa kanya. Aray! Nasasaktan ako! Bitawan mo yung kamay ko! Halos umuwi ako sa sakit ng pagkakapisil niya sa pulsuhan ko. Buti na lang binitawan niya. Answer me, Ashley. Nagpapa-impress ka ba sa akin? Muli niya na namang hinawakan ang kamay ko. Hindi. Kaagad na sagot ko. Hindi niya na pinipisil ang kamay ko pero ramdam ko ang galit niya. Remember, may pinag-usapan tayo. When you're 18, you're mine. Mariin niyang sabi sa akin, that is your punishment. I don't hurt women physically, but I can hurt you in bed. I can make your panties wet, not your beautiful eyes. Dagdag pa niyang sabi na ikinatakot ko. Sa susunod na araw, 18 na ako. Natatakot ako baka kung anong gawin niya sa akin. Gabing-gabi na pero heto ako naglalaba pa rin sa dami ng pinalalabhan sa akin ng Judas. Mga damit niya, kumot, bedsheets, lahat na yata'y pinalabhan niya na. Kanina pa ako nagsimula dito sa pagpapaikot ng mga labahin pero hindi pa rin ako tapos. Pasado 2:00 na ng madaling araw. Inaantok na rin ako pero hindi pa rin ako tapos kaya hindi ako pwedeng matulog. May pasok pa ako mamaya. Kailangan ko daw matapos itong lahat ngayong gabi lang. Kaya eto ako't wala akong ibang magawa kung hindi ang tapusin ito. Nakakaidlip na rin ako kakahintay matapos sa pagpapaikot ko sa automatic washing machine. Magsasampay pa ako. Napahilamos na lang ako sa aking muka gamit ang aking mga palat. Dahil nagutom ako, nagluto na lang muna ako para makakain. Pagbalik ko tapos na ang pinapaikot ko. At last na salang na lang ay tapos na. Pasado 4:00 ng madaling araw, nagsasampay na ako. Natapos ako ng 5:00 ng umaga kaya pagkatapos ko'y naligo na rin ako para makapagbihis na sa pagpasok sa school. Walang kaluluwa talaga ang Judas na iyon. Hindi niya man lang ako sinilip kung natapos na ako. Hindi man lang niya ako pinuntahan para sabihing matulog na ako. Bakit pa nga ba ako magtataka? Talagang Judas ang lalaki iyon. Kahit kailan hindi ako magkakagusto sa isang tulad niya. Ang bait pa naman ang tingin ko sa kanya kapag nasa screen siya ng TV. Yun pala kabaliktaran ang nakikita ko sa TV at sa personal niyang ugali. Pakitang tao lang pala. Hindi ko estresan ang sarili ko dahil birthday ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Inaantok ako pero kaya ko ito. Kaya kong pumasok kahit pa inaantok ako. Dapat nga good vibes lang ako ngayon dahil birthday ko. Happy birthday, Sal. Tinanggihan ko lahat ng umalok sa akin para ganapin ang birthday party ko. Sa Tita Carmela, tinanggihan ko. Maging si Kuya Harold, tinanggihan ko rin. Kahit gusto ko sana. Aabalahin ko na lang ang sarili ko sa school kaysa ang gumastos pa sila tita para lang sa birthday party ko. Nakakahiya na. Tinabla na ako ng hiya ngayon samantalang noong sumigaw ako sa engagement party ni Harold ay hindi man lang ako nahiya. Mahirap nang masabihan na naman ako ng masasakit na salita ni Judas. Tinanggihan ko na nga si Tita Carmela sa pag-provide sa birthday party ko. Meron pa rin siyang nasabi sa akin. Ano bang gusto niya? Tanggihan ko ang alok ng mommy niya?
Nagmamadali na akong lumabas dahil mukhang malilate na naman ako. Palabas na ako ng gate nang makita kong palabas din ang kotse ni Aaron. Hindi pa pala siya nakaalis. Tumigil ako sa paglalakad at saka tiningnan ang pagdaan niya sa tabi ko. Tumigil pa ito sa tabi ko at binaba ang bintana ng kanyang sakyan. Siguradong late ka na naman kung ganyan ka kabagal maglakad. Sigaw pa niya sa akin. Inirapan ko na lang ito. Hindi ba niya alam na puyat ako? Nagtigil pa ito sa tabi ko. Wala pa ba siyang balak umalis? Ako naman ay hinayaan na lang siya at pinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa makalabas ng gate. Nakasunod pa rin ito sa akin kaya inis na hinarap ko na naman ito. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ako? Sunod ka ng sunod eh. Inis na asar ko sa kanya. Kahit kailan hindi kita magugustuhan babae may gatas sa labi. Itataas niya na ang kanyang bintana pero naisipan ko rin na sagutin ang sinabi niya. Hindi rin naman kita magugustuhan. May crush na ako no? Si Harold. Nguso ko sa kanya. Tinigil niya ang pagtaas ng kanyang bintana sa kotse. Harold? Who is that fucking guy? Naintriga ko yata siya. Baka alam mo ba, di mo siya kilala. Kahit kailan, di mo siya makikilala. Sagot ko at saka pumara na ng taxi. Hindi niya naman kilala si Kuya Harold kaya ayos lang na malaman niya kung sinong crush ko. Bago sumakay ng taxi, nakita ko pa ang pagkasalubong ng kanyang mga kilay. Hindi pa niya tuluyan na itinataas ang bintana ng kanyang sakyan hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Mabaliw kang hudas ka sa kakaisip kung sino si Harold. Bulong ko at saka napangiti. Sa wakas nagawa ko rin siyang sagutin pero hanggang doon lang iyon dahil nasa loob siya ng kotse. Baka kapag kaharap ko na siya, sakalin niya na naman ako at kuyumusin ang halik kapag sinagot ko siya ng ganoon sa malapitan.